Naniniwala umano ang ilang eksperto na makakaapekto sa ekonomiya ng bansa kapag hindi sinunod ng Pilipinas ang kahiligan ng Interpol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Luisa Erispe sa detalye. Give and take. Yan ang nangyari sa pagitan ng Pilipinas at International Police Crime Organization ayon sa isang international law expert. Una na kasing sinabi ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na obligadong sumunod ang bansa bilang miyembro ng Interpol. So if we are unable to provide support and cooperation on this, by the next time na kailangan din nating humingi ng tulong sa kanila dahil gusto nating tugisin itong kriminalidad na ito or tao na ito, how can you expect that they will also comply? Kumbaga, give and take lang ito sa diplomasya. Dagdag pa ng international law expert, posibleng mag-bounce back sa Pilipinas ang hindi pagsunod sa Interpol. Posibleng makaapekto ito sa ekonomiya ng bansa. So kung hindi natin ito pagbibigyan ng kooperasyon, there will be some impressions, if not impressions, real effect to our treaty performance or treaty obligations with other states. In the future, the other states will be careful in dealing with us kasi bakit pa ako makikipag-deal sa'yo, hindi ka nga marunong tumupad doon sa simpleng usapan natin. Una nang sinabi noon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kung sakaling lumapit ang ICC sa Interpol ay hindi ito madaling matalikuran ng Pilipinas dahil kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa ang nakataya rito. Tandaan natin, there are more than 10 million Filipinos going around the world right now na baka kailangan ng tulong ng Interpol. Kaya we value the Interpol over a lot of other things. Hindi naman tayo sinusuko kahit na anong bagay dito Kaya, alam mo, that's a political statement more than anything else. Ano lang yan. Yan lang yung kanyang political line na sinusunod. May ilang pagkakataon na rin na natulungan ng Interpol ang gobyerno. Kung matatandaan, matagal na ring may kooperasyon ng Pilipinas sa Interpol, gaya ng pagkakahuli kay dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. sa Timor-Leste. Naibalik din sa bansa si former Bamban Mayor Alice Guo aka Guo Ping na pinaniniwalaang tumakas palabas ng Pilipinas. Pero umaapela pa rin ang kampo ni former President Rodrigo Duterte sa Korte Suprema ng Pilipinas. Humihirit sila ng temporary restraining order. 4 na magkakaibang petisyon ang inihain ng kanilang kampo na hiling mapalaya at mapabalik si Duterte sa Pilipinas. Pero mukhang huli na kapag naglabas ang SC ng TRO. Ayon pa rin yan sa isang eksperto. Can be considered as moot, pero pasensya, hindi ko kasi nabasa ang kanilang petition, pero kung titignan mo, kung dapat bang pigilan, ano pang pipigilan natin? I mean, that's the simple way to look at the mootness of that. Sinabi naman ng Korte Suprema na wala pang inilalabas sa TRO kaugnay ng petisyon. Pero sa naunang inihain ni na Senator Bato de la Rosa at ng dating presidente, sinabi ng SC na wala silang nakikitang malinaw na dahilan para maglabas ng TRO. Gayunpaman, pinagkokomento pa rin ang mga respondents na sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Local Government Secretary John Vic Remulla at iba pa. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.